na nakakapagod kasi alam ko na literal nakagagaling mo lang ng gig kagabi. Hindi ko alam Okay. hindi ko alam na nag-session ka pa rin pala. Bigla lang akong kinontak ni Nes. Yan, tumugtog kami kagabi sa dulo, sa may Kalamba, sa may crossing, may likod ng New Star. Ayun, tumugtog kami ng mga Paramore, kasama si Consi. Parang session lang. Pero okay lang din naman kung maging regular kayo. Friday yun eh. Okay lang din para at least hindi ako puro metal. Gusto ko rin talagang tumugtog ng hindi rin metal para flexibility sa ginagawa ko. Okay. Kasi nagulat ako kasi alam ko before, ngayon pala nag-rolling na, nagtanong ako sa'yo, nag-start na tayo mag-roll na. Nagulat kasi ako, alam ko before, hindi ko alam kung saan tayo nagkasama before, pero alam ko kasi nagkakasabay na tayo sa mga ganung mga gigs din before no nag-ano pa ako, nagpwesto pa ako, 'di ba? Alam ko kasama mo rin sila Nes noon before talaga eh. Siguro nagkikita na tayo noon, pero alam sa pagkakatanda ko yung gig sa Binyan, yung nasa Downtown Heroes pa ako. Parang doon. Pero ewan ko, tama ako Yung sa Binyan yon, yung parang food park. Oh yeah, yun talaga yung parang pinaka doon na tayo naging nagkakausap na talaga kasi alam ko nagplano ko nila Japet noon about dun sa gig doon sa downtown. And then I think we are active din with yun sa dati kong banda which is Musika Iho. And then sa Mind the Beats din kasi partner nga siya before with nakalimutan ko na yung production nila. Pero kasama yun sa Downtown Heroes. And then alam ko doon tayo nagkaroon ng literal na parang connection na about music. So let's go back. So before anything else, introhan lang muna kita. So you are said, gamitin mo lang said Empire. So you are currently said na lang. Okay. Said you are currently the drummer of Tongue Pills PH and then Anointing of the Sick. Correct, di ba? Anointing of the Sick. Tama. Then here and there doing sessions. So balik lang muna tayo sa sa umpisa. Saan ba nag-start si Sed? Paano ba nabuo yung love mo for drums? Yung love ko sa drums, nag-start siya nung elementary ako, parang si Airpot kasi may makinig ng mga Airpot stories na nakikinig ng mga rock and roll. Yun yung mga era ng Airpot natin or lolo natin. Rock and roll yan. Tapos, napanood ko si Avril sa MTV, Avril Lavigne. Kaya napanood ko siya. Tapos yun, nahook na ako doon. Doon na ako nag-start. So, nung grade 6, nag-drawing kami kung anong gusto mo maging pangarap. So, nag-drawing ako ng banda. Gano'n. Wala pa akong alam. Mali-mali nga yung position ng drum set sa drawing book ko eh. Tapos doon na nag-start high school, explore na ako nag-try na ako mag-aral ng drums. MP3 namin maliit, yung dati old school. MP3. Tapos, earphones. Air drum lang ako. Para may idea nga ako kung wait lang. Sige lang man. Wala problema. Para may nalaglag ata. So, naglag yung keyboard ng PC. Ayan. Yan. Okay. So, yun. Nag-start ako, yun nga, MP3. Yung start ng mga parang nagkakaroon tayo ng mga technology. Yun, nag-start sa MP3, tapos earphones. Nag-air drums ako, sinisipra ko yung magazine nata yun, tsaka yung sa pupil na kanta. Basta may sinisipra akong gano'n. Kasi ayun din tutugtugin namin sa school namin, sa Holy Rosary, sa Tagapo. Doon ako nag-high school. So yun, pag salang ko sa studio, feeling ko okay, pero hindi naman talaga. Tapos, ayun, nakakapanood ako sa school ng mga magagaling na drummer. Tapos sabi, galing naman na ito. Ganyan. So parang hindi ako tumigil nun. Nung high school pa lang ako, drums ako ng drums. Parang walang tuturo. Hindi ko alam yung tama't mali. Ginagawa ko lang yung ginagawa patuloy-tuloy. Tapos, hanggang, ayun, syempre, pag ginagawa mo yung bagay na yun,
Sa pagbabanda, makakilala ka rin ng mga nagbabandang mga people. Sa mga nagbabandang people, napasama ako. Kunyari, pag may birthday, para lang makapag-drums ako, pupunta ako doon sa birthday, tapos may jam ako. Gano'n. Kasi wala pa akong access sa wala akong sariling drum set, wala akong kahit ano, stick lang. Ang hirap nung panahon dati, nung mga 2010, mga 2000, mga gano'n. Mga lumang panahon. Mga kabataan ko. Ang hirap. Hindi accessible yung gamit, tsaka yung mga materials to learn ng parts ng drums. Talagang tenga lang. Nabutan ko yung tenga-tenga lang talaga. Ayun. Tapos ano ka nun, nung nagkaroon ka na ng interest and nabanggit mo nga na nag-play ka na sa mga iba-ibang mga, kumbaga nagkakaroon na ka ng opportunity tumugtog, nag-aral ka rin ba or talagang literal na ear training lang talaga siya? Ear training lang. Tapos, tanong-tanong sa mga mas magagaling sa akin. Swerte ko naman, tinuturo nila sa akin. Mababait naman sila. Hindi sila madamot sa techniques or knowledge. O kasi I have this kasi di ba may mga instances before like ng mga panahon na yun and then earlier. Kasi when I started doing music din, mas marami, buti sa'yo, mababait yung mga mentors mo, mga pinagtanungan mo. Kasi naalala ko nun before, literal na ang dadamot ng mga matatandang musiko. Alam, parang hindi sila hindi sila mag-share parang, sige, aralin mo yan, gumawa ka ng paraan para matutunan yan. Ito yung isa akin experience ko lang. Kasi before, nag-start din ako sa drumming, pero alam mo yun, hindi ko makita yung pagmamahal dun eh. Hindi ko ma-feel, kaya nag-base ako. Tapos so nag-base ako, meron akong mentor which is si Sir AJ. Huge props to Sir AJ. Literal na tinuruan niya ako nung basics, pati medyo onting intermediate. Tapos, pag nag-reach out ako madalas, ewan ko kung dahil ba sa mga bayista lang to, o literal na matatanda kasi yung mga tinanungan ko, literal na ayaw nila mag-share. Literal na, hindi, ganito lang yan. Tapos, ang bilis pa. Alam mo yun, parang eto ayaw i-share yung bibilisan. Parang, eto gagawin mo. Alam, paano ko gagawin yun? So, habang nandito sa bahay, alam mo yun, ini-air base ko rin, paano ko gagawin yan? Kasi, tayo na paano ko gagawin yan? Pero you're lucky na sobrang babait ng mga mentors mo. Now, I want to know, sa anong pinakaunang item sa drums yung nabili mo? Yung alam mo parang, nung nabili ko to, alam ko magtutuloy-tuloy na to. Bukod sa stick, double pedal. Anong brand? Sorry, I don't have like an idea. Literal, I'm gonna be coming in as kasi wala talaga akong idea like ng mga gamit for drums. Alam ko lang double peds. I don't know the brands. I don't know kung ano yung kumbaga strengths and weaknesses nila. Anong brand tsaka anong advantage niya ng brand na binili mo? Or not really brand, like yung sa pedal na yon. Sa pagkakatanda ko, ano lang siya parang mga China, wala siyang tatak. As in, parang hindi siya, titignan mo pala, hindi siya matibay. Ang importante sa akin dati, nagana. Kasi, siyempre, wala naman tayong magandang trabaho dati para medyo kakagaling mo lang sa schooling or kakatapos lang ng high school mo noon. Ganun, parang napag-ipunan ko lang, mura lang dati, mga nasa 2K yata, 3K, gano'n. Yung mura pa dati. Kaso, huwag ka mag-expect na smooth talaga. And hindi ko naman alam dati yung definition ng smooth tsaka sobrang hard gamitin kasi I'm starting pa lang naman mag-explore sa double pedal nun. So, ayun yung una ko nabili. Double pedal. Bukod sa stick, syempre, stickmatic. Anong size ng stick mo through the years? Nagbago ba siya? Konti lang yung pinagbago kasi 5A ako dati talaga. Tapos ngayon, nag-5B lang ako. Anong difference niya? Sa 5B, medyo makapal. Tapos feel ko parang medyo mabigat. Kasi sa metal talaga, kailangan mo ng medyo mabigat para sa rebound or sa speed. Yun nag-work sa akin. Kailangan ng medyo mabigat para makagain ka ng speed. Okay. So before that,
meron lang ako yung gustong ipanood na video for you, and then I will ask questions about it. So Sige lang. let me share my screen kasi I want to get your thoughts on this as well. Okay, sige. Baka magulat ka. Sino yan? Sige, play ko lang to, man. Rinig mo? Rinig mo. Oh, yeah. Shit. Yeah. meron akong question doon kasi nabanggit mo yung about sa sizes ng sticks. Kasi in bass playing, the idea is that the more relaxed you are, the more na mas lumalabas or mas nagagawa mo yung mga licks na kailangan mo. Is it the same with drumming given na metal yung genre na ginagawa mo? Kasi parang nakikita ko the way you play, kasi kanina ko pa siya pinapanood siya kagabi pa. The way you play is medyo smooth lang siya. Kasi 'di ba madalas pag mga metal, especially if we're watching a live gig, literal na alam mo 'yun, yung todo bigay eh. Pero I feel like parang pag ikaw yung napalo, parang smooth siya pero mabigat yung tunog. Is that the same case with the same style like bass playing, you have to be as relaxed as possible? Kaya mas mabigat yung stick mo? Ganun, tama. Kahit sa bagay, dapat relax ka lang. Dapat relax yung mga muscle mo. May konting pressure, pero konting-konti lang dapat. Mas maganda nga, walang pressure. Ganun. Pero Okay. sa mga, meron naman ibang techniques na kailangan talaga ng pressure. And kahit naman siguro sa pagtipa, may konting pressure. Or kailangan maglagay ka ng power or DN. Kasi pag sinabi ko naman na wala talagang pressure, parang wala nang magiging dead note, sabi mo. Parang, so, may mga bagay talaga lalagyan ng konting pressure. Pero dapat relax pa rin yung buong katawan mo. Okay. Kasi yun nga, yun kasi madalas naging observation ko eh, 'di ba? Syempre nagkakasabay din tayo sa mga gigs before. And then alam mo naman sa Laguna mas madalas ang hardcore, mas maraming hardcore gigs. And then sabi ko parang nandun yung alam mo yung galit, nandun yung lakas. Pero every time I see you, kumbaga parang alam mo yun, relax lang. Pero nakikita ko yung hand movements kasi 'di ba may mga different techniques yon, like yung sa ginagawa mo sa wrist mo dun sa cymbals. Kasi may iba na talagang literal na forced eh. On that note, anong sa tingin mo on your end? Ano sa tingin mong mas applicable, yung literal na technique na ginagawa mo na parang may pagpitik, or depende lang sa feel mo talaga? Depende siya sa sequence ng kanta. Kung breakdown, hindi na rin gagamitin ko, arm na. Mga slow na, mga breakdown. Slow tempo na mga beats, ganun. Tapos mga 8 note lang yung crush or in China. You can use arm naman, para na rin sa visuals, kasi ang pangit naman pag breakdown na, tapos ganun ginagawa. Tigid. Depende lang talaga. Ang hirap din ng control, no? Kasi mas maliit na muscle, mas mabilis. Mas malaking muscle, mas mabagal, mas precise. Ganun. Palit yung muscle na ginagamit mo habang nabilis pa. Ano yan? Natutunan mo rin ba yan over time? Or literal na tinuro lang din sa'yo ng mga mentors mo na pag ganito, hindi? Or ikaw mismo naka-discover ng ganun? Kasi I know that you had like hundreds of hours doing gigs and practice. Literally, I'm pretty sure it's already thousands. So, ano ba yun? Nangyari na ba siya naturally or literal na kumbaga parang natutunan mo lang din through research and alam mo yun sa ear training or style? Parang mixed eh. Kasi ginagawa ko na siya. Tapos, tinry kong research. Ayun, tama naman pa yung ginagawa ko. Pag meron akong ginagawa na parang doubtful ako,
parang improper or bad habits sa drumming. Nire-research ko walang kapag wala akong nakitang information about doon sa mga drummers around the world, ini-stop ko na yung ginagawa ko kasi siyempre bad habits and tingin ko hindi yun makakapag-improve sa ginagawa ko. Okay. That's good to know kasi literal na kagabi ko pa siya tinitingnan sabi ko ba't ganun parang ang bigat ng tunog pero parang ang soft ang soft nung kamay. Sabi ko okay, sabi ko yung pala yung technique na kasi syempre ako I don't have like I have general knowledge about drumming pero literally pagdating sa ganyang level na wala na akong idea dyan. Basta alam ko, basta tumatama, pwede na yun kasi ganun ako dati. As you know, as we grow and as we mature in music, alam mo yun, nararamdaman na natin mga buto-buto natin, nararamdaman pagod, kaya ng best way to do it. Now, let me just, kasi natuwa lang ako dun sa part na yun. Let me just add, so, nag-start ka, correct me if I'm wrong, before ka mag-start with Sunday Service, with all of your bands right now, nag-start ka rin mag-battle, right? Battle talaga. Ano naman sa tingin mo yung difference ng pag-battle tsaka mga prod? I know na kasi madalas battle talagang literal alam mo yun, talent kung talent. Pero meron bang difference every time you do battle and then every time you do production? Oo naman, malaking difference. Sobrang laki. Pero yung mga difference na yun, kapag nag-hop ka sa ibang scene or environment, nagagamit mo yung mga experience mo or kung ano man naranasan mo sa bawat different scene. Parang, yun, advantage mo na yun. Pero magkakaiba sila. Bawa sa battle, more on freestyle, kahit anong gawin mo, ganyan. Basta meron kayong major na parts na ginagawa. Ganon. Tapos, masaya din naman sa battle. Masaya talaga kasi sobrang nag-enjoy ako. Ano siya, biyahe kayo, Batangas, North, South, ganyan. Tapos, syempre pag nag-uumpisa, lahat naman pag nag-uumpisa mahirap. Kahit dito sa battle. Yung struggles, syempre, same lang sa scene natin. Yung matik pag music, gastos, time, mga ganon. So pag nag-start ka sa battle, pag pinanood mo yung mga kalaban mo magagaling, doon ka na mag-start matuto. Lahat naman, siguro ng bagay. Ganon din naman ako, nag-start ako sa battle. Pinapanood ko yung mga tenured dyan, Super 1, 2, 3, Manok ni San Pedro. Nabuto mo pala yun? Manok ni San Pedro? Yeah. Shoutout kay Eric, bayista ng Manok San Pedro. At si Jess. Si Jess. Yeah. Super galing nun. Tayo na. Nakikita ko yung mga exercises nun Parang out of this world na yung exercise niya. Nakakabaliw yung tao na yun. Masarap din siyang kausap. Ang jolly yung tao. Tapos, ang dami niyang nasi-share siya. Hindi siya madamot sa tao. Though, nag-drum lesson siya, pero pag nagtanong ka, sasagutin niya. Oo, kasi naano ko rin siya parang nakausap ko rin siya one time. Talaga dami. Sabi ko, dami niyang na-share. Sabi ko, kahit di ako drummer, sabi ko, dami ko natutunan sa kanya. Sabi ko, dami niyang style na mga pinagkukwento. Alam ko nung nag-host ako sa isang battle ng Musika Laguna before. Tapos sumali rin kayo. Tapos judge si Jess. Parang sabi ko parang nung linapitan ko siya hindi siya alam mo yung level niya na ito na yung level ni Jess Pero pag yung kausap niya katulad ako, mga simple human beings lang. Parang wala siyang bigat. Alam mo yun? Kasi may mga ibang mga tao na pag kunyaring nandun na sa level, sabi ko nga, every time I talk to anyone, sabi ko, never meet your heroes. Kasi minsan, nade-disappoint ka on how they, alam mo yun, paano sila makikipag-usap, paano sila nakikipag-. Pero every time, nung moment na nakausap ko si Jess, sabi ko, grabe, ang gaan sa loob na itong taon to. Ang galing. Sa Mike Hanapol yun, man.
Sabi ko, Oo. bigat nun. Well, Well, Mike, kung ano call siya ngayon. well, anyway, tanong ko lang man, so, di nag-battle ka, meron ka bang para bang transition? Kasi 'di ba nung battle, literal na battle era lang talaga, tapos alam ko nagsa-start ka na rin dun sa production sa indie gigs. Nagkaroon ba ng bit of transition from battle to indie, or literal na smooth lang siya? Ah, mag ang tagal ko sa battle kasi from 2012 ata. So, nung nag-prod ako, parang tapos na ako sa battle. Parang nagpahinga ako sa battle noon. Tapos, gumawa ng mga covers, Send Mm. Empire, yan. Stop na ako ng battle yun. Wala na akong gamit pang acoustic na mga cymbals ko yan. So, yun. Nung, so, nag-transition ako sa production. Nagko-covers ko na ako. Wala na ako sa battle. Okay. So kumbaga na transition na talaga siya in a way, kasi literal na natigil na talaga yung pagba-battle mo. Parang sinabi ko sa sarili ko na, okay na ako sa battle. Kung ba-battle ako, para lang, gathering na lang namin ng mga dating kasama. Yan, sa Imagination, sila Ron, San, si Ana, si Shane, nasa Canada na siya. Yan, congrats. Buntis siya. Or nanganak na, hindi ko pa. Kaya si Shane. Shane nanalo sa Wawawin ng Mega Jackpot. Okay. Okay, hindi ko alam yun. Kaya yun, schoolmate ko siya sa STI nung college kami. Yan. Sendab bata yan ni Shane. Okay. Tapos ano, so I think hindi ka na rin naman nahirapan mag-transition from doing pwesto nun, kasi nga you're doing covers na eh. So kumbaga kasi madalas sa mga pwesto is padamihan na lang ng pondo eh, di ba? Oo. Diyan sa pagpwesto naman, may advantage pa rin ako. Di ba nabanggit ko kanina nung high school ako or pagka-graduate ko, pag may mga birthday, nakikijam ako. So, doon na-detas yung endurance ko. Tapos yung mga improvise na gagawin, pag di mo alam yung kanta, yung parang uwido, yung parang gano'n na kung paano mo aamuin yung kanta, mga ganyan. Yun yung naging advantage ko papunta sa mga pwesto. So, medyo di naman ako ganun nag-struggle. Pero syempre, nag-aaral pa rin talaga ako ng kanta. Ayoko lagi nung inaamoy ko lang kasi, ewan ko ba, gusto ko lagi, ginagawa ko yung tamang parts ng kanta. At least 90%. Kasi 100% kung 100% ikaw mismo yung pumalo na. Eh, hindi naman ako yung artist talaga na pumalo. 90% lang. Tama. Kasi I think nagkakaroon ng yung not really disadvantage, kumbaga parang misinterpretation of how you do covers. Kasi ako, eto lang sa akin I believe na if you're doing covers, of course, you have to learn it at least 90%. Kasi yung 10% na yun is the room for your identification. So kumbaga, if you're doing covers, kahit pa paano, yeah, it's good na cover to cover talaga. Kumbaga parang from intro to outro literal na kokopyahin mo. Pero I feel na mas may bigat kung magko-cover ka tapos lalagyan mo ng onting identification mo. Yung tunog mo mismo. Kasi yun yung nagde-differentiate sa'yo eh. Di ba? Tsaka, nasa tingin mo, mas gaganda pa yung kanta. Parang, you do respect yung parts, pero pag meron kang alam mo para mas kakaganda ng kanta, which is hindi naman dapat OA, yung parang simple lang, na kahit kakabitan mo lang yung words ng vocals na feeling mo mas magiging ma-power pa yung kanta. Just do it. Basta, wag lang sobrang OA. Parang A lang yung rules ko sa sarili. Okay. So, with that, yung OA na yun, let me ask you another out of the topic question. Kasi I believe I shared something a few years ago about contemporary Christian music. And 'di ba sa mga churches sinasabi nila na it's always about God and not about the instrumentalist. So there was probably a debate on the industry about that. Anong take mo doon sa mga overplaying and underplaying musicians sa loob ng church?
Given na Ah, napag-usapan natin yung pagiging OA, kasi madalas covers lang din naman sila eh. 'Di ba? And then, alam mo yun, parang I feel like, ang sa akin lang, if Christian song or contemporary Christian music and then hindi mo binibigyan ng flavor, I feel like parang, sa akin lang, parang, yeah, it's a respect sa church, pero I feel like parang, alam mo yun, yung respect mo sa your talent yourself or your identity, nawawala eh. Anong take mo doon? para sa akin naman, ano sila eh, ah, exclusive yung grupo nila na iba talaga. So, kung gano'n yung kinalakihan nilang culture na magpipil sila sa bar, para sa akin, okay na yun kasi separate naman sila. Parang ayun yung kinalakihan nila eh. Kaya para sa akin, wala naman mali doon. And as long as enjoyable pa rin yung ginagawa nila, nag-enjoy din yung tao, okay lang sa akin yun. And yun lang ang comment ko dyan na ayun yung kinalakihan nila, okay na. Parang goods na ako doon. Kasi yun yung parang culture ng drumming style sa base sa mga nakikita ko. Yeah. Pero ikaw, if given the opportunity na let's say, said, baka gusto mong tumugtog sa mag-session sa amin dito sa church na to, are you going to say yes or no? Given na yung style mo. Wala na problema. Okay. Kasi akala ko magsasabi ka na no. kasi baka mamaya bigla mo bigyan ng double pedal, magulat yung mga elders dun sa church. Gagawin ko. Pero talaga natin ng breakdown. At sakit sa puso nun sa mga elders, no? Pero yun nga, let's go back to your timeline. So nagproduction na, and then I believe during that time you were playing Downtown Heroes, and then nandun na rin yung idea na mabuo yung, or after like let's say a few months, nagsabay-sabay yung pagpasok ng Sunday service and then Sound of Silence. So start muna tayo sa Sound of Silence. Paano ba nabuo yung Sound of Silence production? And alam ko I'm not really sure, pero I think part kami yung Musika Iho ng first or second gig ng Sound of Silence. Pagkakalala ko, sponsors na kayo. One of our sponsors ng Sound of Silence. Naalala ko na minsan ata nag-host ko gano'n sa event or lagi kayong present sa kada event gano'n. So, sige, Sound of Silence. Nag-start siya, nasa downtown ako. Parang nag-isip lang kami nila Japet, nila Hazel na wala tayo masyadong gig dito sa Laguna. Gawa lang tayo ng production, parang gano'n. Yan, gumawa kami ng production kami tatlo. Tapos, napapasok ako sa Sunday service na recruit ako ni Chi. So, yan, nakilala ko sila Adeng, sila Jeff. So, ayun, napasama si Jeff sa Sound of Silence. Doon kami nag-start na medyo naging concrete na eto plano, ganyan. Sharing ng ideas, sharing ng mga bandang kilala. Okay. So ano ba talaga siya? Correct me if I'm wrong. Is it exclusive lang for alternative and then metal, or are you guys thinking of adding like other genres dun sa mga gigs niyo for Sound of Silence? Oo naman, gusto namin magpasok ng mga ibang genre, pero hindi pa kami ganun ka-prepared. So, gusto kasi namin kapag maglalagay na kami ng ibang genre, gusto namin medyo established na konti yung gagawin namin. Gusto namin prepared kami. Okay. Para hindi ma-disappoint din yung mga tao. Kasi ngayon, recently, you had Willa Baliw and then Rin. So, ito. Di ba? Sound of Silence, di ba? Kita ba? Yeah. Kita. Di ba? Willa Baliw. Kamusta pag gusto nyo kay merch mo, available pa ata yung kay merch mo PH. Yan. Sa mga okay. makakita. Sige. Pag trip nyo yung merch ng Willa Baliw and then Sound of Silence, yan, punta lang kayo sa Sa anong mismo? Merch mo PH. Merch mo PH on Facebook, right? Yes. Sa Facebook. So, kamusta yung experience booking yung mga ganung mga artists? Like Willa Baliw, Rin,
And then I believe even ba nakatugtog na rin kasi nakita ko parang si Jam nag-jam sa Willa Baliw eh. 'Di ba? Ano. Kamusta naman yung Si Jam experience? at si Jose. Kamusta naman yung experience booking them? Is it kasi I don't have an idea like how to kasi it's another kumbaga dream of mine like bucket list ko na magkaroon ng gig na may mga ganong mga artists like Willa Baliw, even Rin, tapos like Pile Driver. Kamusta, let's say from the ground up, let's say someone is listening na gusto mag-establish na sarili ng production. Ano ba yung mga kailangan naming malaman or i-prepare ahead of time? Ito, siguro medyo importante ko, lalo sa mga katulad naming small na production, para rin sa ibang production na gustong mag-book na medyo maanong banda, malaki. So, doon tayo sa mga negative na napansin ko. So, nung Willa Baliw na event, bali, nagkaroon kami ng mga problema like, siyempre, di namin in-expect na malaki yung crowd. Hindi naman in-expect kasi hindi naman lagi ako nag-expect ng ng positive. Parang hindi masaktan. Ready mo na yung mental health, yung mental mo na na ganito mangyayari. Number one rule ko yan, huwag ka mag-expect sa kahit anong bagay. Kasi masakit. Parang hindi ko, medyo nagulat ako, ang daming crowd. So, ayan, dun sa, siyempre pag nagbomosh na. Pag nagbomosh, minsan yung mga phone, nasa bulsa lang. So, may mga nawalan ng phone. Ayun. Medyo nalulungkot ako. Ayoko naman sabihin na wala kaming liability or yung bar. Pero we're doing our best to help those people na nawalan ng phone. Kasi syempre, valuables na importante sa atin yun. Pero ayun yung isa kong nakita na naging problema na. So, siguro ang pagkukulang ng production, to remind the people na i-save nyo yung mga valuables nyo, phone, wallets, mga importanteng bagay sa inyo. Kasi hindi naman all the time, i-check ko lahat ng tao and konti lang yung manpower namin. So, doon lang kami nag-lock ng siguro sa susunod, dagdag kami ng manpower for security, checking ko anong ba, kung may nalaglag, makuha agad, mga ganun. Tapos, sa pa ba nagka-problema? Doon sa pag-accommodate ng mga bandang mga tutugtog. Siyempre, sobrang tao, sobrang medyo nakaka-pressure na gano'n. So, yung ibang banda, hindi na namin naasikaso, kaya pasensya na po kayo sa mga makapanood ng mga bandang naka-line up sa Willa. Yeah. We're doing our best naman para ma-accommodate lahat. Ayun. Bakit nagkaroon ba ng nagkaroon ba ng issue with like the bands? Doon lang sa sa line, sobrang liit lang naman, hindi naman siya big deal. Parang medyo nagkaroon lang ng confusion. So, naayos na naman siya, nakausap ko yung mga banda na involved dito. Yun. Kasi ang Willa kasi, para may idea kada rebos, parang pag 9:30, start na yan kahit sinong banda. So, may natamaan na banda, so nakausap naman namin, okay naman, parang, yun. Explanation lang. Siyempre, lesson learned na rin sa amin kung dapat explain ulit ng before the event, explain natin na maayos sa banda, sa lahat, ng, may mga ganun banda beat, but meron silang specific na time to play. So, siguro, i-remind lang natin sila ulit na tapos yung lineup ayusin ng maigi. Ayun yung mga naging problema. Okay. And yung security, yung area din ng production, dapat mas, sa mga may production, mas i-safe nyo kasi, di ba pag may production kayo, meron kayong area na doon lang yung mga gamit nyo, bag. Siguro, pag mga ganitong event, maglagay kayo ng barrier, tapos ang makapasok na staff ng
ng bar, tapos production. Don't let other people na makapasok. Hindi ka naman sinasabing baka mas samang tao. Ano man, para may peace of mind na rin kayo. Kasi dyan sa nangyari, kahit ako nawalan ako ng vape, Okay. Hindi naman natin pero masisisi. Yan, hindi naman natin masisisi yung kasi, kumbaga, we're all there. You guys are all there to have fun and to enjoy the night. Kumbaga, ilan talaga. may mga talagang, yung kumbaga may mga ganung bagay na nangyayari talaga. And I can attest to that kasi even us sa Enjoy, we try as much as possible to stick dun sa kung anong schedule na binigay namin. So let's say, pag sinabi namin na we need to play at 10:30 or 11, literal na we make sure na we play at that time. So kumbaga, I think to back you up on that, I think yung mga bands din na naka-line up, regardless if you have this type of fan base or literal nagsa-start out ka, I think the best way is to be responsible during your time slot din. So pag sinabing, let's say magpe-play kayo ng 8:30 and probably nag-agree naman kayo doon, then be at least an hour or 30 minutes before the set. Kasi ang hirap nga naman mag-adjust kasi nangyayari din, before yan sa amin, nangyayari din yan na mas lalo pa yung joint. And joint ay napaka-superstar ng mga yun. Parang kaya sabi ko palagi sa kanila, ganitong oras kailangan nandito tayo kasi ito yung slot na ano natin, na inagreean natin. So dito tayo papasok. Regardless kung may mauna man or hindi makatugtog ng ganitong oras, tayo kasi ito yung time slot natin. And I think that's a way din as well sa mga banda na, alam mo yun, be responsible enough dun sa time slot. Kasi aside from that, ano yun kumbaga parang attitude nyo towards not just the production but the people na nandun sa loob ng production na yun. And probably your future fans na pag sinabi nila na ganitong oras mag-play kami, din alam mo yun, a lot of people will know na ganitong oras mag-play talaga sila. So, ayun, siguro, ang masasabi ko pa sa tip, parang gano'n. Siguro, sa schedule ng event, dapat kumalate mo kayo kasi 30 minutes lang. Kasi, hindi naman lahat ng banda makakaintindi na sobrang late na yung set nila. Ganun. So, doon naman sa mga maaga yung slot, tumugtog lang kayo, kung anong slot niya siguro, gano'n. Para rin sa buong event. Kasi sa amin, sa rules namin sa Sound of Silence, kapag na-late ka, sa dulo ka talaga. Just to be fair sa mga banda. And before the event naman, nag-agree naman sa lineup. Ganun. Pero, nung uwi na naman, okay naman lahat ng banda on time. Kami lang yung na-late ng 30 minutes siguro. Okay. Kasi, uso pa rin ba ngayon yung mga, kasi alam ko before naabutan mo yung mga singitan tsaka yung nagbabago ng time slot. Uso pa rin ba ngayon sa sa mga productions yon? Nangyayari pa rin ba siya? We don't allow that mga ganun ginagawa kasi kasiraan ng production mo. So, pag may production ka rin, dapat may paninindigan ka. Kasi once na may ganun nangyari, madami magagalit. Dahil lang sa naawa ka or ano. Oo, iniintindi mo yung banda kung valid din yung reason, pero meron na kaming rule na bawal talaga. Bawal. Pinapanindigan talaga namin yun. Oo. Kung ako lang ang masusunod, possible. Pero si Hazel talaga, siya yung talaga, pag sinabi kong hindi. Which is, siya yung nag-neutralize talaga sa akin sa pagiging naintindihin ko, parang gano'n. Kaya nauto-uto, parang gano'n. Hindi kasi kahit lang. madalas yung mga asawa kasi natin, kahit ako kunyari palagi pag kunyaring meron akong, let's say sa lang, may gusto kong bili mga items. Ang palagi yung mga asawa natin yung nag-neutralize na, teka lang, kailangan mo ba yan? Kumbaga, meron ka pa namang gamit ngayon. Baka gusto mong magbenta muna bago ka bago ka bumili ulit. And it's good na may ganong nag-neutralize kasi kung tayo lang din. Kunyari kung ako man lang din nasa position mo and kumbaga tropa naman lahat yan tapos naintindihan mo na kasi may pasok pa ako kinabukasan pre kaya kailangan puntahan yung anak ko sa bahay, ganyan. Kumbaga parang sige na nga, okay lang. Pero kasi if
if you're gonna be thinking about it, di ba, parang pa-line up ka dito sa event eh. So, kumbaga parang you need to make sure na clear yung schedule mo. Kasi whatever happens, wala ka na magagawa doon. Kaya kung ako lang yung nagmamanage ng Sound of Silence, wala na. Extinct lang ang Sound of Silence, matagal. Puro mga no. Ay, pwede ako pala sumingit dito sa mga to. Hindi pa tala tayo na Kasi ako yung taong hindi eh. Parang hanggat kagawa ng paraan, ginagawa ko ng paraan. Which is parang dun lang ako nababadoy sa sarili ko na parang, ewan ko ba? Ba't ba ganyan? Sana naging masama ka na lang. Sana natuto ka na lang maghindi, no? Ang hirap ko salita ng gano'n. Siyempre, ayoko din talaga makasakit ng tao. Kaya, ibig sasabihin ko hindi, gagawan ko lang ng paraan para ma-compensate yung nare-request ng tao. Di man mismo yun, at least meron akong gagawin na ibang paraan. Okay. So, balik tayo dun sa timeline mo. So, Sound of Silence, and thank you for those tips. Kasi, ako talaga literal, I'm not the only one in my audience na wants to have their own production. Kasi ako wala akong idea like how to manage it. I know how to manage people, pero literal na yung mga ganong production, especially with like big bands, like literal na malalaking mga banda, wala talaga akong wala masaya talaga akong experience. Masaya. Sobrang saya kapag yung malalaking banda, and ang pinaka-priceless sa amin kapag nakikita mo yung mga tao, nag-enjoy sila. Tapos syempre, yung yung partner namin si Bebe Torre, yan. Masaya rin kami pag nag-enjoy sila na mataas yung sales sila. Syempre parang give and take lang naman dito eh, para mabuhay itong scene. Syempre, pinagbibigyan tayo ng mga bars. Dapat, suklihan din natin sila ng magandang sales kahit pa paano. Para hindi sila madala na ganito pala yung scene na baba ng para wala nang susuportang mga venue sa atin kapag parang logi sila. Kasi sa totoo lang naman, sa mundo ngayon, wala naman talagang dito. Yeah, I agree. Okay, so before we move out of Sound of Silence, gusto ko lang malaman, do you have like a weird story about Sound of Silence or nangyari during the gig na pwede mong i-share? Like horror story, funny story, or anything na gusto mong i-share? Kasi I know that you had a lot of like stories na alam mo yung parang ang weird or parang unbelievable pag kinuwento ko pero it happened. Meron ba? Meron ba sa Sound of Silence na ganon? Kasi pinaka-weird na nakita ko lang sa isang gig, may naglaplapan na dalawang lalaki. Sa yun lang yung pinaka-weird na I think sa sa naalala ko nun, nagsiset up kami, enjoy. Tapos meron dong parang parang sa pagsadan yun kay boss kay Tito Harry sa The Six. Tayo nandito kami. Tapos literal na parang ilang tables lang away, may naglalaplapan na na dalawang pareho sabi ko, Leia, tubig-tubi to Sabi ko, grabe yun. Wala pa naman. Ang cringe siguro ang pag-nakita. Pero sa Sound of Silence, wala pa namang weird na nangyayaring ganon or any funny story, wala pa naman. Meron some beses, parang siya, hindi ko matanda kung anong event yun eh. Meron parang mga teenagers na kaming customer or manonood ng event. Grupo sila, parang mga punkies pa sila eh. Mga sa outfit pa lang nila, puro mga spikes, tapos tingin ko, siya eh, basta teenager, ganun. Teenager. Tapos, ayun, pinuntahan siya ng parents niya. Tapos, parang, kasama niya yung jowa niya. Hindi sila legal, panigurado. So, ayun, parang kinaladkad yung bata pa uwi. Ayun, nagsisigaw yung bata sa mall, sabi ko.
ayoko sa inyo. Wala kami magawa kasi first time ko lang, ayoko makialam. Tapos, binitbit din yung jowa. Sabi ko, ano ba naman to, ganyan. Ayun yung nagulat ako na, may drama series dito. Talaga yung bata na, sige, pababa na escalator. Ayoko sumama, ayoko mo ganyan. Parang gano'n. Ang cringe Yun, nun pag nakita. hindi ko alam kung maawa ako pero mas pinili namin hindi makialam kasi tingin ko personal na problema niya. Sa family and sa bata. And sa jowa. Oo, tama lang yun. Pero ang weird nun, kunyari ikaw natugtog tapos bigla mo nagsisigaw sa lab. Oo. Nangyayari talaga. Oh, that happens. Okay, so Sound of Silence. So nabanggit mo kanina na recruit ka ni Chi for Sunday service. So, kamusta naman yung experience with Sunday service? Anong naging advantage nun sa'yo as a player? Kasi I know na nung nagsimula kayo Sunday service, doon lumabas yung originals nyo na records sa Spotify, and then, to be honest ako, super proud ako nung lumabas yung single nyo kasi sabi ko tayo na this is like Adeng, Jeff, Chi, tapos ikaw. So ito tangina, parang bigat na ito ah. Tapos na-share ko rin siya sa profile ko, sabi ko grabe. I'm happy and kumbaga I'm proud na ganun yung nangyari. Kamusta yung experience with Sunday service? And if you can share, kasi as of the moment you're now out of Sunday service. What happened? Ano nangyari? Yung experience mo na, okay, marami akong natutunan sobra. Na-improve ko yung sarili ko. Ang dami kong inaral na kala ko, alam ko, tapos meron palang ganun bagay. Yan. Tapos madami akong natutunan. Tapos pag sulat ng kanta kasi parang doon ako nag-start na magkaroon talaga ng banda na metal. Tapos, di ko alam sa paano magsisimulang maggawa ng drum lines. So, ayun, Google talaga ng time. So, sulat sa computer ng mga notes, mga MIDI. Lagi kong pinapahinggan kung babagay ba. Kasi, ginagawa namin dati sa Sunday service, magre-record kami dito, tapos, ayun, para may guide ako. Tapos yun, lalagyan ng drum lines o drum patterns yung riff ni Jeff. Tapos papakinggan pa ulit kung okay ba. Kung OA na ba or sobrang simple lang. Gano'n. Ayun, ang dami kong natutunan nung nasa Sunday service ako. Ang dami kong bagay na hindi ko nagagawa, tapos nagagawa ko na. Kaya thankful. And then, dun sa naman, so you had your time with Sunday service. What happened? Bakit umalis ka sa, is it the correct term, umalis? Or, but umalis ka sa Sunday service? I know that during Sunday service, you're already, correct me if I'm wrong, you're already sessioning sa Tongpils, right? Umalis ako dahil, kasi ano talaga ako ano ba to? Nung nag-production ako, nakita ko yung mga slammers. So parang gusto ko maging slammers na yung ganun. Kasi medyo nahilig ako sa mga hardcore music. Tapos sa mga ibang subgenre ng metal. Ganun. Tapos sabi ko parang gusto ko pang mag-explore. Parang medyo natutumbok ko na yung napupusuan kong genre, parang natutumbok ko na siya. Parang ganon. So, nag-decide akong umalis dahil gusto ko lang mag-experiment pa to explore myself lalo. Okay. And then, to improve. Para may improve. Ito pa yung mga ginagawa. Okay. Kasi, what happened, nagulat din ako nung nakita ko na parang wala ka na nga sa Sunday service nun. And then, doon nag-transition si Tongpil. So, paano naman yung transition? Like, paano ka na, kasi, man, it's John Borja. Literally, like, John. literal na yun. Matindi yan.
O yun na lang talaga yung yung pangalan na yun na lang talaga. Nandun na yun eh. Like, paano nagkaroon ng connect? Paano ka nakuha ng Tong Pills? Sa Tongpils, Notfest 2, Laguna, tumutugtog kami ng Anointing. Tapos sabi ni Paul, yung guitarista ko, si Jim Root, natugtog kami ng Anointing. Tapos narinig niya yung trigger ko, Heretic Anthem tinutugtog namin yun. Yung parang, if you're five, mabilis ang pedal nun. So napalabas siya dun sa sa room nila. Tapos, yun, pinanood nila yung Anointing. Tapos, parang, ayos yung drama mo to, ganyan. Tapos, ayun, doon nila ako napanood and parang doon sila nagkaroon ng interest sa drum playing ko. Okay. And then hindi naman, I feel like kasi you're already doing Slipknot even before nagko-cover ka na rin nun. And I feel like doon nabuo rin yung inspiration mo eh. Joey Jordison, correct? Tama ba? Doon ako nag-start. Nanonood ako noon, nung high school ako, sa, hindi, yung kaklase ko, pinahiram sa akin yung PSP niya, tapos nagpe-play yung Joey Jordison na drum cam, yung disaster piece na Slipknot. Sabi ko, lupit na ito Tapos, parang demonyo to Doon na, wala na brainwash na ako. Hanggang ngayon. Yun na yan. Kasi ako rin nakita ko yung drum cam niya na parang umiikot yung yung drum set niya tapos nasa ere siya. Sabi ko tapos ang lupit nung kumbaga yung visual wise ang ganda. Tapos yung fills na ginagawa niya rin parang ang lupit naman nito tapos nakahang lang siya sa ere. Sabi ko grabe to Sobrang advanced niya sa era niya. Sobrang advanced ni Joe Jordison sa era niya. Kumbaga parang ngayon pa lang ginagawa ng mga pero kung ngayon pupot si Joe Jordison, hindi siya sisikat. Pero nung era niya, sobrang advanced niya sa mga ginagawa. Parang siyang si Portnoy, mga ganun. Mga prime nila. Portnoy yan, isang Dream Theater talaga yung isa ko sa mga influence din. Yung mga nag-start ako. Hilig ko sa mga odd timing, mga 5/4, mga ganyan. Yung mga baliwan na time signature. Then, mas nahilig lang talaga ako sa Slipknot. Okay. And then, so nandito ka na sa Tong Pills. So ano yung feeling na, kasi I know I need to ask, ano yung feeling na nasa stage ka with premier players like John Borja, yung mga players niya for Tong Pills? Kasi I know that these guys are like literal na real deal when it comes to music. They're really great. Kumbaga, ano yung nagkaroon ka ba ng parang what do you call this? Para bang preparation to play with them or kumbaga parang like ano yung feeling of the first time na nakapag-play ka sa Tong Pills? Kasi I know before na sila established na sila Doon sa preparation, dapat talaga mag-reject ako, mag-decline ako sa offer. Kasi si Paul ng Radical Faith, yung si Jim Root namin, sabi sa akin, nagiinom kami dito, si Jeff, si Hazel ako, kami tatlo. Parang nag-meeting kami sa Sound of Silence. Tapos, biglang, nag-chat si Paul, parang, nagtanong about sa Tong Pills, ganyan. Sabi ko, okay naman kayo, ganyan. Tapos, bigla siyang, tumawag. Tapos, inoferan niya ako na, kaya mo ba next week Rakrakan Festival? Sabi ko, Rakrakan? Lasing pa ako nun. Sabi ko, lasing ka ba? Kasi lasing din ako Hindi, seryoso to. So, nag-isip ako. Sabi, isang linggo na lang kaya ko ba to? Tapos, yung mga Slipknot na tinutugtog nila, yung parang mga mainstream na tinutugtog ng Slipknot. Ako kasi, more on tinutugtog ko yung mga dark na songs ng Slipknot kasi hindi ako masyado sa mga parang yung mga soft metal na tinutugtog ng Slipknot. Though pinapahinggan ko naman, siyempre, kahit sa mo maririnig yun nandiyan yun. Kaya medyo familiar ako. Tapos sabi ko, sige, lakasan lang ng loob. Sayang din, Rakrakan Festival Parang kahit naman sino, makangarap makatugtog dyan. Tapos, lahat naman ng bagay, dapat magte-take ka ng risk. Basta, do your best para lang
magawa mo yung dapat gawin. At least may idikit mo dun sa gagawin mo. So, ayun, 1 week na prep. Siyempre, hindi agad ako nakapag-ensayo nun. On-site ako sa Makati. Sa Makati pa ako nagtatrabaho noon. Sa may Paseo de Rojas. So, ang naging preparation ko, 2 days na lang. Ang ginawa ko, nag-rent ako sa studio ni for a HDD sa may Balibago ng 2 hours. Ako lang mag-isa. Tapos, tinugtog ko yung mga sets nila. Tapos, sabi nung may-ari, Pao, sige na, in-extend niya ako. Hanggang naging 4 hours ko pala, hindi ko alam. Tapos 2 hours na binabayad sa akin. Kasi nakita niya parang pressure na ako na kulang. Tapos kung ko yung drum set, pag hindi ko nakukuha talaga yung mga parts. So, ayun, nag-practice ako dito sa bahay. Taka doon, 2 days preparation. Ayun, pagdating nung rehearsal namin, last rehearsal namin, isang beses na rehearsal namin before Rakrakan. Sobrang nasa biyahe pa lang ako. Sobrang kinakabahan ako noon. Tapos, paulit-ulit lang set list namin sa kotse ko. Pabiyahe ako ng Manila, sa Cubao kami nag-ensayo. Nakalboto ang studio yan, sabi ko ba? Tapos doon sa doon sa Cubao, sa studio ko. Tapos, ayun, pagdating ko, parang na-overwhelm ako na, sabi ko, eto yung binok namin ng Nakpes, tapos yung kasama ko na. Parang speechless lang ako na bati-bati lang, hindi ako kapagsalita, parang gano'n. Ewan ko, sobrang saya ko na kabado, syempre, may rakrakan, ganyan. Tapos dumating si John, tapos, yun, si John, talagang sa rehearsal, nung gabi na yun, parang nasa rakrakan siya, nag-headbang siya kung anong gagawin niya sa stage, kung ginagawa niya, nung rehearsal. Tapos, yun, sinabi niya sa akin na, gusto niya ako, ganyan. Lupit mo, ganyan. Well, sobrang natutuwa ako, siyempre. Feeling ko sa sarili ko, hindi naman ako magaling. Parang gano'n. Parang, ganun na ba yung mga ah, nagagawa ko. Parang, hindi pa ako, satisfied sa mga ginagawa ko. Na-appreciate ng iba. Well, natutuwa ako, parang. Kasi, dyan pa nagsabi nun na, ay, sabi kita, parang, ganyan. So, ayun, parang sobrang nakakatuwa lang marinig from big artist na sasabihan ko. Tapos, sabi nila, ako daw yung missing piece ng pang-piece pa. Kaya nakakatuwa din yun no? And So, I believe it's the last Rakrakan, no? So, last Rakrakan Festival, yun yung unang gig mo sa Tongpils. ay yung unang gig ko na grabe yun. Grabe yung experience. Talagang sinulit ko yun. Nilibot ko yung buong venue. Kahit masakit sa paa. Kasi ang lawak eh. Tapos, nakakagulat lang din na sa area namin ng mga artists, nakikita mo lang din yung mga malaking banda. So, ginagab ko na yung opportunity, pa-picture, ganyan. Tapos, sobrang kakaiba, parang, ang swerte, parang sabihin ko, ang swerte ko naman, sabihin sa sarili ko, ang swerte ko naman na nakikita ko to, hindi to ako. Parang, sobrang appreciated ko lahat yung dumating sa akin. Hanggang na ite-treasure ko yun, kikwento ko hanggang sa mga apo ko kung kanino mo. Kikwento, i-share ko yun. Yung nangyari na yun. Siguro naman, sabi ko, ayos din naman, yung mga pag-ensayo ko na ginagawa ko, parang nabayaran naman siya. Nabayaran siya naman. Sa laking halaga. Mm. And alam mo yun, ngayon, di ba, nandiyan ka na, I believe you're the permanent drummer of Tongpils, PH, and kumbaga, tumataas pa yung level nyo kasi recently, I believe, social house kayo, nag-open kayo or kasama nyo ibang mga banda before. So talagang sobrang laking blessing. Kumbaga, di ba, from starting out na nag-play sa mga birthdays until right now, you're like the premier drummer of the premier drummers that we have here in the Philippines. So literal na sobrang laking bagay. And again, man, maraming salamat kasi, this podcast is literally just starting out. And I'm just lucky na
kumbaga for some reason, a lot of people are looking for it kasi ang taas nung impressions niya sa Spotify. So, kumbaga, it's equivalent of like searches sa Spotify. So, sabi ko parang recently, like yesterday, it was around 17,000. So, kumbaga parang sabi ko, sinong 17,000 na tao naghahanap ng mga kung ano-ano dito sa Spotify? So, kumbaga parang sobrang laking bagay. And I know na, alam mo yun, sobrang laki ring opportunity this for me. Now, before anything else, ito yung favorite part ko. Let's do a rig rundown. So, kumbaga, every time you go on set, ano yung mga rigs, mga items na ginagamit mo? Or currently na nasa arsenal mo? Lagi kong dinadala yung buong kit ko. Anong ano niya? Anong mga, let's say, literal na buong kit? Buong kit ko. Kasi sa experience ko, parang pa-practice ka dito sa bahay, sobrang haba ni practice mo. Pa-practice ka pa sa studio ng mga kabanda mo. Siyempre, time-consuming, yung budgeting, sa financial. Tapos, nakakadala lang minsan, hindi ko lang sinasabi sa lahat. Tapos pagdating mo sa bar, yung drum set, parang magigiba na parang gano'n. Siyempre, ang tutugtugin kasi namin is metal. So, sa metal, sobrang kailangan at least maayos yung gamit. Hindi naman miski maganda, hindi naman kailangan maganda or mamahalin. At least maayos. Playable pa rin siya kahit paano comfortable. So, sa 2 years na paulit-ulit, ang dinadala ko lang sa Imbalcos player, parang yung ibang techniques ko na ginagawa, hindi nagana. Dahil nga minsan, especially sa bass drum, puro tape, minsan butas na, minsan parang abnormal na talaga yung response ng bass drum. So, doon ako nag-decide na magdala ng buong drum set. At least, parang ang idea lang naman, dadalhin yung electric guitar mo for gig, parang ganun. Medyo matrabaho lang talaga sa amin at mahirap kasi mas marami yung gears ng drummer talaga. Kaya sa lahat ng mga drummer dyan, katulad ko, nagdadala rin ng mga drum set or sa hindi man kayo nagdadala, sulit pa rin ako kasi iba talaga yung hirap ng drummers yung pagbubuhat, lalo pag wala akong tech or PA, buhat mo lahat yan. Danas na danas ko yan na wala pa akong kasama. Ako lang talaga lahat. Talagang sa pagbababa pala ng gamit, sobrang haba na ng oras na kakain hanggang sa pag-set up. Kaya Hanggang sa pag-pack up. hanggang sa pag-pack up. Doon sa pag-set up, doon ako nag-decide na mag-hire talaga ng drum tech ko kasi nahiya ako sa mga tao. Nag-aantay sila matagal. Tapos, siyempre, kawawa din naman yung ibang banda na natatapakan na yung, ano nila, yung time nila. So, doon ako nag-decide na magbayad na lang ng, o mag-hire na lang, kaysa marami magalit sa akin. Yeah. So, let's start with the cymbals. Anong cymbals na ginagamit mo ngayon? Sa ngayon, nag-transition ako sa Paeste. So, yung main crush ko sa right. Gusto mo ba kunin pa o Hindi, okay lang. Okay lang. Okay lang, sige. Sa right na crush ko, drummer's perspective, PST7 na Paeste, yung kulay red yung logo niya. Yun yung napusuan ko and hindi yung napusuan ng budget ko. Ayun lang yung kaya ng budget natin. Siyempre, budget palagi una. Budget. Pamilyadong tao tayo. Dapat yung mga saktuhan lang. Yan. Tapos, yung sa left crush ko naman, hindi, dun sa main crush ko, 18. Yung PST7, 18. Tapos sa left naman, 18 din na metal siya, pa-este rin. Parang, ayun, metal, teka lang Ano ba to? Kinuha na. Ano pala, metal alpha. 18, metal alpha. Sa hats ko, alpha rin na metal. Tapos, sa China ko, naka-PST 5 lang ako. Yun sa cymbals, ayun lang siya. Sa ride, naghanap pa ako ng ride. Parang gusto ko, rin, yung alpha na ride. At least, parang yun pa sa entry level konti.
Tapos, sa drum set ko, bali, rhythm mate. Tama rhythm mate na cream ata yung kulay niya, parang gano'n. Parang dirty white. Yan din yung ginagamit ko sa covers, sa mga kino-cover ko. Yan. Yan din yung gamit ko sa Celos, yung trending. Yung Celos na cover. Oo, yan. Nakita ko nga yan. Ayan. Tapos, sa upuan ko, importante sa akin yung lagi kong dinadala sa gig. Experience din. Ang hirap kasi mag-drums kapag hindi balance yung katawan mo. Dapat lahat ng bigat nasa puwet lang. Tapos, dapat yung ano mo, yung paa mo nagaganito mo siya. Parang di kita eh. At least, pag nakaupo ka, maangat yung dalawang paa mo, hindi ka tataas. Balance ka. Doon mo sabi na balance ka. Once, iangat mo yung dalawang paa mo sa lupa. Tapos, pag lalaglag ka pa unahan, ibig sabihin, umupo ka lang medyo dulo sa throne mo. Importante kasi yung balance sa drumming, lalo kapag medyo mga extreme na yung tinutugtog mo. Kasi pag wala kang balance, hindi mo makokontrol yung mga ibang muscle mo sa lower parts mo. Siyempre may mga micro muscle pa rin tayong ginagamit sa pag-double pedal. So kailangan ng balance para ma-activate mo yung ibang muscle mo. And then I'm pretty sure marami magtatanong din nito. For your snare, anong gamit mong snare right now? Sa snare, ito pa rin siya, yung Petra ko. Okay, Petra Bigat na Petra Custom. Yan. Seb Empire. Petra snare. Ito, may signature pa. Nice. And then for your do you use, I'm pretty sure you use in-ear and then triggers, right? Nagamit ako niyan. Bali, sa in-ear ko, dalawang mixer. Yung isang mixer para sa house, sa FOH. Doon lahat mag-out yung tunog ko or yung samples na gagamitin ko. Tapos yung isa naman, medyo magulo pero pakita ko na rin. Sige lang man. Ayan. So, eto kita ba? Yeah, kita man. Yan, naglagay ako ng silica gel kasi nasira yung una kong module ng drums. Medyo expensive kasi. So, yun. Natakot na ako masiraan ulit. Naglagay ako nito. Nasira siya nung rakrakan, nag-moist dun sa tent namin kasi sobrang lamig ng room namin noon. Tapos okay. naiwan ko yung itong device ko. Doon, nag-moist yung gamit ko. Tapos pag-start ko, naglolo ko na. Buti nandun yung tropang drummer ng Godzilla versus Tokyo, si Marta. Pinahiram ako ng module na Roland. Same lang din. Ito siya. Pinahiram ako ng ganito. Okay. So, siya yung nagligtas ng buhay ko nung gabi na yun. Maraming salamat sa iyo, Marta. Yan. So, balik tayo dito sa gears ko. Ito, itong Nux na mixer ko, TMX2 line mixer. Nandito yung sa in-ear ko, sa monitor ko. Bali, hindi siya connected sa house o sa FOH. Akin lang ko. Dito ko na-control sa in-ear ko. Etong nasa gitna, muro lang naman to. Ito sa Shopee ko lang ito nabili. Ayan. Madalas Shopee. Shopee tayo lahat nabili. Kahit 4 channels na Yamaha PM4. Alam ko hindi ata siya original, ganyan. Basta may mixer lang. Ito yung sa house ko. Importante kasi sa akin meron siyang mga pang-EQ, low, high. Etong Nux ko kasi wala siyang ganun, kaya siya yung ginamit ko sa IEM. So ito, dito ako nag-out ng tunog. Yan, dito lang. Tapos, sabi niya, itong Roland TN2 na module, nakakonekta siya dito sa main mixer ko. Ayan. Dito nang gagaling lahat ng tunog ko sa trigger. Sa snare, tsaka sa bass drum. Bali, ayun. Bali, tatlo lang yun.
yung nasa gears ko. And then for your double pedals, alam ko 'di ba nagamit ka rin ng triggers for that or kasama na sa module 'yon? Hindi. Yung module kasi, siya lang yung nagbibigay ng tunog. Para siyang module ng e-drums. Ganon. So, Okay, okay. yung trigger ko, nakakabit siya sa pedal. Anong advantage nun pag meron kang trigger? Kasi again, I don't know kung anong ano niya. Ano bang advantage nun pag naka-triggers ka compared to like the usual na acoustic double pedal lang kumbaga? Siguro, ang para sa akin lang, ang dahilan ko naman bakit ako nag-trigger, yung experience din na kapag natugtog ako, minsan yung bass drum walang mic. So parang, again, napasok sa isip ko, sayang yung pinaraks nyo, sayang yung mga time na nyo. Kung ang tunog nyo naman, parang ang pangit lang din. Kasi hindi naman well mic yung hindi naman naka-mic yung drum set, tsaka yung bass drum. So, isa yun sa mga reason ba't ako nag-trigger para rinig yung bass drum. Kasi ang nagpapaganda talaga ng tunog sa live, yung bass drum, kahit naman siguro sa studio. Paano kapag yung kanta, walang bass drum, parang ang pangit pakinggan. Parang puro treble lang, gano'n. Walang parang mabigat sa puso na nalalapak sa tenga. So, Okay. ayun. Sa reason ko yun. So, Tapos, yeah, go ahead. tapos syempre sa genre na tinutugtog ko, medyo mabibilis. Siguro, kapag mga 160 to 160 pataas, 160 BPM. So, para sa akin, hindi naman ako ganun kalakas kasi tumapak. Kasi para sa akin, hindi kapag sobrang lakas, kapag nag-exert ka ng too much effort, parang para sa akin lang, sa akin, hindi na siya proper. Parang wala na siyang control, parang ganun. Sa metal, sa metal. Ibang category kasi ito. Sa metal kasi more on mabibilis, ganyan. So, di ba metal, medyo magulo na nga pakinggan. So, dapat at least rinig yung bass drum mo para masarap sa tenga. Parang gagawin mo lahat. Yung clarity. Kumbaga yung Yung clarity. oo. So, yun, yung speed din and may mga techniques na kailangan talaga ng trigger para marinig. Meron kasi talaga mga techniques na mahina talaga yung power niya pag walang trigger. Tulad ng doubles. Ang bass drum naman kasi parang puro low frequency lang talaga siya. Which is hindi naman ganun ka-audible minsan kapag sabay-sabay na. So, para malinaw din yung mga nota. Pag sobrang bilis kasi na nota pag mic lang, pag sobrang bilis ng mga nota sa bass drum, ang tunog niya muffled na. Parang noise lang. So, kapag may trigger ka, rinig lahat ng notes. So, kapag nagkamali ka doon, kasi ang trigger, rinig. Pag nagkamali ka doon, rinig din yung mali mo. So, sa mga nagsasabi ng iba na hindi pa ganun knowledgeable sa trigger, na pandaraya daw, para sa akin, hindi naman siya. Eh di, pag yung electric guitar, tutunog ba siya ng walang ampli? Parang ganun lang din naman niya, ang katumbas niya. Tsaka, ginagamit ko to para sa ikakaganda ng live performance namin. Dahil may pakialam ako sa ginagawa ko na nagsasayang ako ng oras, nagsasayang ako ng budget for rehearsal studio. Ayoko lang pagtugtog namin, parang walang kwenta, parang hindi siya enjoyable, parang gano'n. Parang hindi siya masarap pakinggan sa tenga. Lalo sa metal, kailangan ng clarity. Ayun dahilan ko ba't ako nag-trigger. Pero expensive siya na talagang minsan nagtatampo na parang puro gears na lang ganyan. Sabi ko,
babawi naman ako. Time will come na makukumpleto ko na yung bills ko. Then, pero syempre, bibigay pa rin ako sa family ko ng time, kung ano malilibre ko. Para gumagawa pa rin naman ng paraan. Hindi naman puro banda. Oh yeah. Kumbaga Time part talaga yun. I remember talking to Junel, yung gitarista ng Sunken Roots. Ang palagi niya sinasabi every time na after gig, ang tawag doon yun yung ano mo. Yung nakalimutan ko yung pinaka-term niya, pero yun yung kabig mo sa pamilya mo. Kumbaga, every Sunday, nasa room lang kami, food trip lang kami, bonding lang kami ng baby ko. Yan, tapos ng asawa ko. Load lang kami movies. Ganyan. As in, wala akong hawakan na stick talaga. yeah, literal na kailangan yung balance na yun eh. Kasi sabi ko nga, dati nun, especially nung mga panahon na talagang gig palagi yung enjoy. Palagi sinasabi na kailangan meron akong dedicated day para sa family. Kaya literal na yung Sunday, if it's not like podcasting schedule or podcasting interview, madalas literal na sa bahay lang, alam mo yun, literal na kahit nga nakaiga lang kayo, kahit literal nagkikwentuhan lang kayo, that's very precious kasi sobrang hangang-hanga ako dun sa mga wife or husband ng mga artist na katulad natin na naiintindihan yung passion natin. Kasi onti lang talaga yung nakakaintindi nung passion natin na ganito eh. Like, alam mo yun, yun na lang eh, yung effort mo into driving, effort mo na, alam mo, mag-practice, yung pera na magagastos mo, pati yung never-ending gas mo, alam mo yun. Sobrang na-appreciate ko yung mga ganun. Kaya ako rin, I'm very thankful with my wife. Para kasi sa akin, nagsusupport sila sa atin eh. So, ayun na lang yung gift natin. Na para sa akin, kada Sunday, bonding ko, ano man mabibili mo sa kanila, mapasaya sila. Kasi they are showing support na ginagawa natin. Parang ayun lang yung sukli ko na lang, kahit paano. Wala talaga or ang hirap kumarap ng mga taong susuporta sa ginagawa mo. Kahit minsan siguro yung mga parents ng iba, stop that, tigilan mo na, wala. So, sobrang hirap makahanap din ng mga taong ganun na makakaintindi, lalo sa genre ko, kasi more on practice talaga. Kailangan talaga mag-maintain ng skills kasi 1 week di ka mag-ensayo, parang ang tagal mo na agad. Ito. The same thing with Hindi ka na flexible. Same thing with, playing bass. Kaya palagi rin kaming at least meron akong schedule na 3 times to 4 times a week na practice sa akin on my own. Kasi the moment na pag tumigil ka na, let's say, 1 linggo, if parang feeling mo ang rusty na, parang ang kalawang na ng kamay mo. Especially with us reggae, kailangan kasi ikaw yung nagbibigay ng groove. So kailangan nandun ka sa moment, nandun ka palagi sa top level ng skills mo eh. Kaya sabi ko, na kailangan nagpa-practice. Kaya doon ko na-develop din yung habit. And to be honest, ako rin, I'm inspired by people like you na alam mo yun, ito yung discipline mo when it comes to practicing with playing. And I never hinted na you overplayed your parts. Kumbaga, I feel like saktong-sakto lang siya every time nakikita kita mag-perform and every time I hear you. So kumbaga, the discipline na lang to play right, not to look good, but to play right is, alam mo yun, malaking part na yun, malaking discipline na yun enough. Now, kasi ako talaga nung mga habang film, di nag-enjoy, sorry sa mga gumagawa, siguro, kanya-kanya lang talagang tenga. Though I do respect those people or drum. Kasi enjoyable sa part nila. Parang iba-iba din naman ng taste, parang gano'n. Parang for example, ayoko ng spaghetti. Ikaw gusto mo. Gusto ko ng burger. Ayaw, parang gano'n lang. Doon naman sa routine na ginagawa ko. Kasi dati nag-gym ako, parang doon ko na-adapt na pag tumigil ka mag-gym ng 1 linggo, parang ang hirap, parang back to zero. So parang naisip ko kapag nagda-drums ka, na-apply ka doon. Ganun din. Kasi ayun ang nature ng tao. Parang pag di mo ginagawa, nakakalimutan mo. Parang gano'n. So, it's about maintaining ng ginagawa mo talaga. If
you want to excel or mas gumaling pa, maintain lang. Walang katapusan na pag-iensayo. Kaya Yeah. walang yung talent niya, pagkapanganak yung sinasabi nila. Hindi na naniniwala daw. Siguro sa 100% na population ng tao dito sa mundo, mga 2% lang yung gano'n. Pagka pinanganak kami, talent. Wala yung kasabihan na yun, sa talented. Wala Mm. talagang, walang gano'n. Walang gano'n. Yeah, I have to agree. And then before we end this episode, lastly, do you have an advice for beginner drummers, intermediate, and then advanced drummers? Alam mo yung ano yung pwede mong ma-advise sa kanila? And especially someone that is gonna be looking up to this episode kasi I'm pretty sure a lot of drummers and artists are gonna be listening to you pag lumabas to episode na to. So, do you have any advice to them? Ano yung nag-work sa'yo and I think yung tip na pwede mo ibigay sa kanila? Siguro, i-mindset nyo lang na walang boundaries sa idol nyo tsaka sa sarili nyo. Kasi yung mga idol nyo, tao lang naman yun. So, tao ka rin, kaya mong gawin mo. And kapag napagod ka or tingin mo sobrang frustrated mo sa ginagawa mo, hindi mo magawa yung gusto mong gawin, pahinga ka kahit sa linggo. Pahinga ka. Tapos pagbalik mo, at least try mong gawin yung ginagawa mo. May improvement ka. Kasi ganun yung, meron ako isang technique na hindi magawa. So, 3 months kung ginagawa. Sobrang dumating ako sa point na ayoko na, parang pahinga na siguro ako. Pahinga lang ako, mga isang linggo. Tapos naisip ako, makaupo nga ulit. Ayun, parang nakuha ko na. Minsan siguro yung nature ng katawan natin, kailangan lang magpahinga konti, pati yung utak natin. Pahinga konti, then balik ka, madadigest nyo na yung gusto mong pagawin ng katawan at ng utak mo. And practice. Tapos lang. Madaming resources sa YT. Basta alamin mo hanggat maaga, alamin mo yung gusto mong tahakin na daan. Isipin mo maigi. Kasi ang daming materials, halo-halo. Baka mamaya, yung iba hindi na compatible yung ine-ensayo mo sa gusto mong marating. Isa-isa lang. Ayun. Isa lang. Man, maraming salamat for being on the show again. I appreciate you being here and I hope na magkainuman tayo pagdating ng panahon. Pag medyo free na Maloob yung ano na. ko. Schedule natin. Oo, pag Walang nag-aayos yung problema. schedule. Again, maraming salamat man for joining the show and mag-ingat ka. Go din. Salamat sa pag-imbita sa akin. Walang ano man. Rock and roll.